Maligayang pagbabalik kapatid, sa video ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa mga gawain ni Satanas upang tayo ay linlangin sa katotohanan at hindi natin masunod ang mga salita ni Kristo, kung sa gayoy hindi maligtas sa pagdating ni Panginoong Kristo dito sa ating mundo. At nais ko pong malaman nyo na lahat ng aking sinasabi ay mababasa ito sa Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 32, na ang kanyang title ay, Ang Mga Bitag ni Satanas. Now sit back and relax. Isa pa ring palihim at mapaminsalang kamalian ay ang mabilis kumalat na paniniwalang si Satanas daw ay hindi isang personal na katauhan, na ang pangalan daw na iyan ay ginamit sa kasulatan para lamang kumatawan sa masasamang iniisip at pagnanasa ng mga tao. Ang turo na malawakang maririnig sa mga pulpito ng nakararami, na ang ikalawang pagdating daw ni Kristo ay ang pagdating niya sa bawat tao sa kamatayan, ay isang pakana upang ilihis ang isipan ng mga tao mula sa kanyang personal na pagdating sa mga alapaap ng langit. Maraming taon nang sinasabi ni Satanas ang ganito, tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid. Mateo Kapitulo 24 versikulo 23 hanggang 26, at maraming kaluluwa ang napapahamak dahil sa pagtanggap sa pandarayang ito. At isa pa, itinuturo ng karunungang makalupa na ang panalangin daw ay hindi mahalaga. Sinasabi ng mga taong mula sa siyensya na wala raw talagang tunay na sagot sa panalangin, na ito raw ay isang paglabag sa kalakaran, isang himala, at wala naman daw talagang himala. Ang sansinukob, sabi nila, ay pinamamahalaan ng mga dinababagong batas, at ang Diyos daw mismo ay walang ginagawang anumang labag sa mga batas na ito. Kaya't ipinapakita nila na ang Diyos ay saklaw ng mga sarili niyang batas, na para bagang ang pagpapairal ng mga batas ng Diyos ay makakatanggal sa kalayaan ng Diyos. Ang ganyang turo ay taliwas sa patuto ng kasulatan. Hindi ba't si Kristo at ang kanyang mga apostol ay gumawa ng mga himala? Ang maawang tagapagligtas ding iyon ay buhay ngayon, at handa siyang makinig sa panalangin may pananampalataya gaya noong siya'y nakitang lumalakad kasama ng mga tao. Ang natural ay nakikipagtulungan sa supernatural. Bahagi ng panukala ng Diyos ang ipagkaloob sa atin, bilang tugon sa panalangin may pananampalataya, yung hindi sana niya ipagkakaloob kung hindi natin hiningi sa ganang paraan. Napakaraming mga maling doktrina at kakaibang ideya ang umiiral sa mga simbahan ng sangkakristyanuhan. Imposibleng matansya ang masasamang resulta ng pag-aalis ng isa sa mga palatandaang inilagay ng salita ng Diyos. Ang ilan sa mga nangangahas na gawin ito ay tumitigil pagkatapos na itakwil ang isang katotohanan. Ang karamihan ay patuloy sa isa-isang pagbabalwala sa mga prinsipyo ng katotohanan, hanggang sa sila'y maging mga talagang hindi na naniniwala sa Diyos. Ang mga kamalian ng laganap na teolohiya ang nagtaboy ng maraming kaluluwa sa di paniniwala, na sana'y naging mananampalataya sa kasulatan. Imposible para sa kanya ang tanggapin ang mga doktrinang umiinsulto sa pagkaunawa niya sa katarungan, kahabagan, at kabutihan, at dahil ang mga ito'y ipinakikilalang turo ng Biblia, hindi niya ito tinatanggap bilang salita ng Diyos. Maraming salamat sa iyong panonood kapatid. Maaari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.